Hindi inaasahan ng bansang Israel ang pangyayaring ito na ikinagulat ng lahat ng tao dito sa bansang Israel. Tunog ng siren ang gumising sa lahat ng sambayanan ng Israel. 6:30 ng umaga nang magsimulang umatake ang bansang Gaza sa Israel. At bilang isang OFW dito sa bansang Israel, hindi nagbago ang pangyayaring ito. At ito ang aking journey na experience ko dito sa bansang Israel. Hazaka. Hi mga ka-Blessed Vlog. So ako nga po pala si Bless. Nagtatrabaho po dito sa bansang Israel bilang isang caregiver mga ka-Blessed Vlogs. So ngayon po ay October 9, 2023. So 3 days na po simula noong umatake ang bansang Gaza mga ka-Blessed Vlogs. So nagsimulang umatake ang Gaza mga ka-Blessed Vlogs noong October 7, 2023. So nataon na Shabbat pa yun mga ka-Blessed Vlogs at holiday nila dito mga ka-Blessed Vlogs. So sineselebrate nila yung end ng Sukkot mga ka-Blessed Vlogs. So lahat ng tao dito sa bansang Israel mga ka-Blessed Vlogs, ang gumising sa kanila ay ang tunog ng siren mga ka-Blessed Vlogs. So isi-share ko yung naging experience ko mga ka-Blessed Vlogs. So mag 1 year and 4 months pa lang ako dito mga ka-Blessed Vlogs, pero nung nakaraan taon na experience ko mga ka-Blessed Vlogs, hindi ganito kalala mga ka-Blessed Vlogs. Ngayon lang talaga malala mga ka-Blessed Vlogs. So October 7, 2023 mga ka-Blessed Vlogs, maaga talaga ako nagigising mga ka-Blessed Vlogs. So 5:30 pa lang nagigising na ako mga ka-Blessed Vlogs. Yung time na yun is inaasikaso ko yung alaga ko, pinapakain ko, pinaliguan ko na rin. So, habang naglilinis ako mga ka-Blessed Vlogs, parang may naririnig na akong pagsabog. Pero hindi pa tumutunog yung siren mga ka-Blessed Vlogs. Hindi pa ganun kalakas yung mga pagsabog mga ka-Blessed Vlogs. Pero nung bandang 6:30 mga ka-Blessed Vlogs, doon talaga tumunog na yung siren namin mga ka-Blessed Vlogs. So, tinawag ko yung alaga ko para magtago doon sa safety place mga ka-Blessed Vlogs. So, ipapakita ko sa inyo kung saan kami tumatakbo ng alaga ko pag once na naririnig na namin yung sirena mga ka-Blessed Vlogs. So, dito kami nagtatago mga ka-Blessed Vlogs. So, ayan. Dito sa may pinto mga ka-Blessed Vlogs. So, pag once na umaatake na po ang bansang Gaza mga ka-Blessed Vlogs, naglalagay po ako ng upuan dito kasi hindi pwedeng magtagal na nakatayo yung alaga ko mga ka-Blessed Vlogs. So, dito lang kami nagtatago mga ka-Blessed Vlogs. So, ayan. Papakita ko yung kabuuan mga ka-Blessed Vlogs. So, ayan.
So, ito na yung pinaka-safety place namin mga ka-Blessed Vlog. So, dyan lang kami. So, naghihintay lang kami hanggang matapos yung pagsabog nung racket mga ka-Blessed Vlogs. So, kung tatanungin nyo ako mga ka-Blessed Vlogs, kung lahat ba ng bahay dito sa bansang Israel is may bomb shelter, depende po yan po sa area mga ka-Blessed Vlogs. May mga bahay po kasi na walang bomb shelter, pero may safety place po mga ka-Blessed Vlogs na pwedeng puntahan mga ka-Blessed Vlogs. Tulad dito sa bahay ng alaga ko is may bomb shelter at may safety place mga ka-Blessed Vlogs, kasi hindi ka agad-agad makakababa yung alaga ko kasi matanda na po yung alaga ko. 89 na po yung alaga ko mga ka-Blessed Vlogs. So hirap pong makababa yung alaga ko mga ka-Blessed Vlogs. Baka pumutok na yung racket mga ka-Blessed Vlogs, hindi pa po kami nakababa. Kaya dito po kami nag-i-stay mga ka-Blessed Vlogs. Then, mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan yung bomb shelter namin. So, balik ako sa tanong kung lahat ba ng bahay dito sa bansang Israel is may bomb shelter. So, depende po yan sa bahay ng employer mga ka-Blessed Vlogs. Pero may safety place mga ka-Blessed Vlogs. So, ayun mga ka-Blessed Vlogs. So, yun yung naging experience ko noong marinig yung siren, yung mga pagsabog. Talagang nakaka-nervous mga ka-Blessed Vlogs. May takot, may halong takot kasi hindi natin alam kung saan babagsak yung racket, kung masasaluba ng Iron Dome. So, ayun. Mas lalong nakakatakot ngayon mga ka-Blessed Vlogs. Lalo na yung mga marami ng matatagal na mga caregiver dito na nagtatrabaho dito mga ka-Blessed Vlogs, mayroon ng 20 years, 25 years, 30 years na nandito sa bansang Israel. Talagang sanay na po sila sa mga racket, yung mga pagsabog. Pero ito daw yung pinaka worst mga ka-Blessed Vlogs, kasi kung sa racket lang mga ka-Blessed Vlogs, may Iron Dome naman po nasasalo doon. Pero dahil mas nakakatakot dahil meron na pong nakapasok na mga Hamas, mga terrorist mga ka-Blessed Vlogs. So sa bandang south mga ka-Blessed Vlogs, doon talaga nakakatakot kasi yung mga bandang Ashkelon, Ashdod, Beersheba, kasi sila po yung nasa Gaza Strip na mga ka-Blessed Vlogs. Sila na yung nasa malapit sa Gaza Strip mga ka-Blessed Vlogs. Kaya yung mga terrorists is nakapunta na po ng Ashkelon. Marami na pong namatay na tao doon mga ka-Blessed Vlogs. Mapabata man yan or matanda, talagang pinapatay ng mga Hamas mga ka-Blessed Vlogs. So marami na pong namatay na Israeli, merong ibang lahi mga ka-Blessed Vlogs, pero hindi pa tukoy kung may Filipino or any what na nationality mga ka-Blessed Vlogs. So talagang ngayon is talaga yung matindi talaga mga ka-Blessed Vlogs, kasi yung president dito sa bansang Israel is talaga na war mga ka-Blessed Vlogs ang magaganap mga ka-Blessed Vlogs. So ngayon talaga is pinaka-worst mga ka-Blessed Vlogs. Ngayon is naghahanda ang Israel para gumanti sa bansang Palestine mga ka-Blessed Vlogs, kasi ang dami ng nasaktan, namatay, lalo na merong pang hostage mga ka-Blessed Vlogs. Yun talaga yung nakakapanglumo mga ka-Blessed Vlogs, lalo na yung mga sinisend sa amin na video, yung nakikita namin sa social media na video na hostage, nasasaktan. Yun talaga yung nakakapandurog mga ka-Blessed Vlogs. Pero marami pa rin sa mga Pilipino na safety dito mga ka-Blessed Vlogs.
thankful kami kasi hindi kami pinapabayaan ng government ng Israel dito, lalo na yung mga employer namin. Talagang kinakamusta kami kung okay lang kami, wag daw kaming matakot, basta stay calm. So, ayun. Talagang swerte kami sa government dito, then sa mga ahensya na nakatalaga dito na galing Pilipinas, mga Kablesa Vlog. So ayun mga Kablesa Vlog. So yun yung naging experience ko nung makita ko yung ganitong sitwasyon dito sa bansang Israel, mga Kablesa Vlog. Sana soon maging okay na, maging smooth na mga Kablesa Vlogs. Sana maging okay na lahat, mga Kablesa Vlog. So, pray for Israel, mga Kablesa Vlog. So, at lagi tayong magpe-pray, mga Kablesa Vlog, na maging safe kaming mga OFW dito, mga Kablesa Vlogs. Lalo na yung mga tao dito sa mga Israel, mga Kablesa Vlog. So, thank you for watching, mga Kablesa Vlog, and see you on my next vlog. And thank you for watching, mga Kablesa Vlogs. Bye! So, lalabas ako, mga Kablesa Vlogs, para ipakita ko sa inyo yung bomb shelter namin dito, mga Kablesa Vlogs. Bababa tayo sa baba, mga Kablesa Vlog. So, sa baba nga pala yung bomb shelter namin, mga Kablesa Vlog. So, second floor kami nakatira, mga Kablesa Vlog. So, kapag narinig na namin yung siren, mga Kablesa Vlogs, tatayo lang kami dito sa dun sa itinuro ko sa inyo, mga Kablesa Vlogs. So, yung mga nasa taas, mga Kablesa Vlogs, dito lang din sila sa hagdan nagtatago, mga Kablesa Vlogs. Then, so tara, mga Kablesa Vlogs, ipapakita ko sa inyo yung bomb shelter namin. So, ayan, mga Kablesa Vlogs. So, yan yung bomb shelter namin. So, sa building na dito yung bomb shelter, mga Kablesa Vlogs. So, ganyan yung bomb shelter namin, mga Kablesa Vlogs. So, ayan. Makikita nyo, may mga gamit dyan. So, ganito na po yung bomb shelter dito, mga Kablesa Vlogs. So, may lock, talagang secured. So, matibay na area to, mga Kablesa Vlogs. So, lahat po ng mga tao dito sa building na to, dito po pupunta pag once na talagang malala po yung pagsabog ng mga rockets, mga Kablesa Vlogs. So, ayan, mga Kablesa Vlogs. So, yun lang po yung itsura ng bomb shelter namin. So, lalabas ako para magtapon ng basura, mga Kablesa Vlogs. Madali ang tapon.